Hi! Welcome back again to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa pahabol na payout updates ng social pension para sa buwan ng May, bago at pagkatapos ng eleksyon at ang temporary suspension ng centenarian payout. Maaari pa ba itong ma-exempt sa nalalapit na eleksyon? Ang lahat ng ito ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in 3,000 at 6,000 social pension payout updates. Pahabol na payout bago at pagkatapos ng election. As per schedule from May 6 hanggang May 23 ng taong ito. Plus, ang temporary suspension ng centenarian payout. NCR at iba pang lugar alamin. Narito na po ang mga pahabol muli ng ating social payout bago at pagkatapos ng eleksyon at ang pansamantalang pagsuspende ng centenarian payout. Umpisahan po muna natin ang social pension payout. Una narito ang probinsya ng Jadi Nueva Vizcaya. Nakaschedule na po ang inyong payout this May 6, kabilang dito ang Barangay Bugnay, San Luis, Namamparan at Barangay Poblacion. Kasama rin ang Barangay Butaw at Arwas, maging ang Barangay Ilangka, Piña, San Pablo at Barangay Escoting ay kasama rin sa May 6 payout. On May 7 naman nakaschedule ang Barangay Nagsabaran, Rosario, Ampacleng, Decabacan, Lurad, Duro Arog at Barangay Balete. At sa May 8 naman nakaschedule ang Barangay Villa Florentino at Barangay Villa Aurora. Ang sumunod po natin ay sa National Capital Region sa Municipality ng Pateros. Nakaschedule na po ang inyong payout this May 19, kabilang dito ang Barangay Kanluran, Silangan at Barangay Magtanggol na gaganapin sa Kanluran Covered Court. On May 20 naman nakaschedule mag-payout ang Barangay Tabacalera, Poblacion at Barangay San Pedro na gaganapin sa Kanluran Covered Court. Ang Barangay Martirez, San Roque at Barangay Agujo ay gaganapin sa Martirez Covered Court. On May 22 naman nakaschedule ang Barangay Santa Ana na gaganapin sa Martirez Covered Court. At panghuli on May 23, nakaschedule muling mag-payout ang Barangay Santa Ana na gaganapin sa Martirez Covered Court. Lahat po kayo ay makakatanggap ng 6,000 pesos para sa first semester ng taon. Ang sumunod ay sa probinsya ng Alamada, North Cotabato. Ang lahat ng beneficiaries ay makakatanggap ng para sa second quarter ng taon. Nakaschedule na po ang inyong payout this May 14. Kabilang dito ang Barangay Paruayan na gaganapin sa Paruayan Covered Court. Ang Barangay Mirasol na gaganapin sa Mirasol Covered Court. Ang Barangay Pulayagan na gaganapin sa Pulayagan Covered Court. Kasama rin sa May 14 payout ay ang Barangay Makabasa na gaganapin sa Makabasa Covered Court. Ang Barangay Giling na gaganapin sa Giling Covered Court. Ang Barangay Dado na gaganapin sa Dado Covered Court, ang Barangay Raradangan na gaganapin sa Raradangan Covered Court, ang Barangay Lower Dado na gaganapin sa Lower Dado Covered Court, ang Barangay Rangayan na gaganapin sa Rangayan Covered Court. On May 15, nakaschedule ng mag-payout ang Barangay Pikawaran na gaganapin sa Pikawaran Covered Court, ang Barangay Kitakubong na gaganapin sa Municipal Covered Court. Ang Barangay Barangiran na gaganapin sa Barangiran Covered Court, ang Barangay Bao na gaganapin sa Bao Covered Court. Ang Barangay Malitubog na gaganapin sa Malitubog Covered Court. Ang Barangay Kamansi na gaganapin sa Kamansi Covered Court. Ang Barangay Mapurok na gaganapin sa Mapurok Covered Court at ang Barangay Pakaw na gaganapin sa Pakaw Covered Court. Samantala, ang kasalukuyang pagsasagawad centenarian payout ay pansamantalang isususpinde ng COMELEC dahil sa nalalapit na election. Ito ay ayon sa COMELEC Resolution No. 11060. Subalit maaari pa rin itong maituloy sa bawat municipality if magsasubmit ang COMELEC ng Certificate of Exemption para lamang maipagpatuloy ang ginagawang cash distribution. Kaya't sa mga nag-aabang pa rin po ng inyong payout ay mangyari lamang na maghintay na matapos ang election period para sa muling pagbabalik ng cash distribution. Para sa mga may katanungan o hinaing sa kanilang social pension o centenarian payout ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa inyong barangay or sa OSCA office para sa agarang kasagutan. That's it. Sa ngayon ay ito pa lamang ang mga nagpahabol ng kanilang payout schedule. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest payout updates at iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.